Okay, so ang pag-aralan muna natin ngayon, kung bakit ito ang pinag-aralan natin, pinag-pray naman natin, so I am guided na ito muna pag-usapan. Baka mayroon umaatin dito hindi pa gaano masyadong familiar tungkol sa worship. At hindi man yan, sumisikat na rin ngayon. Merong video ngayon na nagsasabi na ang lahat na nagsasamba ng linggo, ang sinasamba ay demonyo. So, may mga tumatawag din sa akin, Dok, ako ay isang company at karamihan na kasama ko sa company nito, Seventh-day Adventist. Lahat po ng aking nabibignisan, kinukontra nila. Kaya, sayang lang po kasi sobrang galing po nila magpaliwanag. Yung meron kasi na pinapakita ng video na pag inoto mo yung baboy, dalhin mo sa microscope, may gumagalaw pa rin na mga bakterya. So sabi ko, pag pinakita mo yan sa official na laboratory, ito totoo yan. Hello po. Kaya ito ang pag-aralan natin ngayon. All pastors, teachers, witnesses, Christians must always be ready to give proof and defend our teachings, and we must disprove the wrong teachings. Marami pa po yung mga bata pala na pupunta na Sunday school, punta na po kayo. Pag may mga bata dyan, wala na. Okay, may mga bata naman na mataas ang gusto. Kahit dito na lang. Pero yung hindi nyo kaya ang sermon, gusto nyo ang Sunday school, punta na po kayo doon. Okay. Well, maraming laging nagdi-discuss din sa akin. Hindi naman kailangan ng debate. Hindi naman kailangan yung pagdidinsa sa pananampalataya. Hindi naman kailangan yung pag-disprove sa ibang doktrina. Ituro mo na lang ang salita ng Diyos. Ituro mo na lang ang Ebanghelyo. Tama po yun. Pero paano itong sinasabi ng Biblia? Pinanggan natin. First Peter chapter 3 verse 15. Lahat na tayo tumayo. Basahin po natin. Ready go. First Peter 3:15. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa kaputihan po ninyo. Salamat Panginoon sa kalusugan sa pagkakataon na pinagkaloob din ninyo sa amin para nandito po kami para sa worship nito. Hinihiling po namin Panginoon na patawarin niyo kami sa lahat ng aming kasalanan. Kayo, Panginoon, ang manguna ng bawat isa. I-bless ninyo iyong salita na aming pag-aralan. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you, sit down. Well, nabasa natin. Sanctify the Lord. Tama po yan. In your hearts. Na paglilingkod sa Diyos, pagsamba, kasamang puso. Hindi pwede yung nandito ka, pero yung isip mo nagpa-flagring kung saan pumupunta. Hello po, pag nandito ka, focus ka sa salita ng Diyos. Focus ka sa pag-awit, focus ka sa church. Hindi yung ano-ano ang pinaproblema mo.
So, pag ganon, pumasok ka ng church, hindi ka nakapokus, uuwi ka na walang pagbabago. Dapat nga, pag pumasok ka sa church, dati may problems ka, dati galit ka, pag uwi mo, okay na. Hello po? So, kailangan kasamang puso. Dito rin, ang advice din, kailangan din ang nangangaral ng salita ng Diyos. Pati tayong mga Christian, ay ready din tayo ng sumagot. Sumagot po tayo at ipagtanggol yung pag-asa na nasa atin na wala sa kanila. Halimbawa, karamihan, baptis lang naman na nagsasabi ng kaligtasan biyaya ng Diyos at kaligtasan hindi nawawala. Dahil meron tayong pag-asa. Yun po ang sinasabi ng Biblia, kung ano yung pag-asa na meron tayo na wala sa kanila, yun po ang ating i-share. Hello po? Ngunit dito, rinirequire din na dapat kaya natin sagutin, kaya natin ipaliwanag kung ano yung confusion, lalo na sa doktrina. Hello po. Alam po nyo, may dalawa po kasing basis, grounds, ng pananampalataya ng tao. May sumampalataya sa Diyos dahil sa emotion. May emotion ka lang, ganun, sumampalataya ka, umiyak ka. Pag wala na yung emotion, madali kang malila. Yung iba naman sumampalataya dahil sa knowledge. Wow, ito talaga katotohanan. Ganon. Kaya kahit anong panlilin lang sa iyo, hindi ka malilin lang dahil alam mo na ang katotohanan. Hello po? Okay, so dito nakikita natin, kailangan lalong-lalo na sa nangangaral ng salita ng Diyos, ay kailangan kaya mong sagutin, ipaliwanag, lahat-lahat po ng kine-question, kaya natin ipaliwanag. There are teachings, ito yung sinasabi ko kanina, there are teachings that strictly God will only accept worship in Saturdays or Sabbath days. Ang tanong, is this right or wrong? Okay, yun pala. Totoo ba yan o hindi yan? Sinasabi ng iba, ang araw ng pagsampa na tinatanggap ng Diyos o kaya appointed by God or sanctified by God is Sabbath day, Saturday. Ang tanong is, totoo ba ito o karamihan sa Manila, tama, mali? Ganyan. Pag nag-i-speech ang mga yan, tama, mali. Tama, mali. O ano man. Tama ba yan o mali? Hayaan natin na Bible na lang ang sasagot. Karamihan kasi sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, yung sinabi ko sa inyo noon, bakit iisa ang church na itinayo ni Kristo, bakit dumami ang religion? Well, nasa Biblia yan. Sa bandang huli, dumarami ang false prophet. Sabihin na lang natin, si Kibuloy. Yun ang false prophet. Nandiyan pa sa video, tingnan mo nga kung naipasa ko sa iyo. Sabi ni Kibuloy, ako ang daan. Ako ang may-ari ng kaluluwa ninyo. Pag hindi kayo dadaan sa akin, hindi kayo makakapunta sa langit. Ngayon, ang sabi ni Kibuloy, nahuli siya dahil sa nahuli siya. Ang sabi naman niya, si Kristo pa nga daw itinako. So, yun daw ang ebidensya na siya talaga ang Kristo. Kasi si Kristo itinako. Pero, pag pupunta tayo sa Biblia, yung unang pagdating ni Kristo, itinako siya. Pero yung kanyang pagdating, darating sa bilang hari na. Hello po? Tapos na yung hirap na ginawa ni Kristo. At kung sino man ang hindi sasampalataya sa Kanya, sa Kanyang pagdating, babalik na sa bilang hari. Nandiyan ba yung video? Wala? Sabi niya, hindi ba yan? Sige nga, yung isa, nakapag-isa. Yung bago sa mahuli. Sige nga. An angel visited me. For a long time, I've not been visited by angels. This night I was visited. The dreams of vision.
And he said, your name now is my name. Purely. That's the new name that he has revealed to the world. And he said, my son, you humbled yourself for 33 years. That's why I will give you a name which is above every name. He gave me his name, and he took my name as his new name. Okay. Okay, tama na. Yung pangalan daw ng Diyos nasa kanya na. At ang tibuloy daw, ipinalit sa Diyos. Ay nako, aywan ko, milyon na tao ang naniniwala sa kanya. Kaya nga, ang sabi ni Apostle Paul, tingnan nga natin, Galatians, sabi ni Kibuloy, ang Injil daw, pinisita siya at nakiusap sa kanya. Ano naman ang sinasabi ni Apostle Paul sa Galatians chapter 1, verse 9? O sige, ilagay mo sa 7 para meron tayong guide. Verse 7. Which is not, okay? 6. Nagtataka ako sa inyo kung bakit ang dali ninyong umalis sa biyaya ng ating Panginoon at umalis kayo, pumunta kayo sa ibang ebanghelyo. Verse 7. Hindi po nag-iba doon sa ipinangaral po namin. Verse 8. Pero kahit kami or anghel na galing sa langit, ituturo sa inyo ang ibang ebanghelyo than which we have preached unto you, let him be accursed. Kahit Injil yan, kung iba ang ituturo, isusumpayan balang araw. Pero po, ang problema nga naman sa ibang churches, dahil naniniwala hanggang ngayon, naniniwala pa rin sila na ang Diyos pwedeng makiusap sa inyo sa pamamagitan ng angel, sa pamamagitan ng panaginip, sa direct na pakikiusap, kaya madali silang nalilang. Ano kaya kung balang araw sasabihin ni Joseph? Gusto ko lang sabihin sa inyo na ngayon, bumalik na ang Joseph sa Old Testament. Ako ngayon, ang person ni Joseph. Ang totoo, ako ngayon, ang utusan ng Diyos na maglilid na lahat ng Kristiyano kung hindi kayo susunod sa akin, isusulta kayo. Paano kaya kung sasabihin ng Diyos? Lahat-lahat na, nagsabi panaginip. Kaya nga, ang ginawa ng Diyos para maiwasan yung pagkalinlang kung Diyos yan ang tao, ang Diyos ay hindi na nakikiusap sa atin directly. Hindi rin nakikiusap ang Diyos sa atin sa panaginip. Hindi na rin nakikiusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng angel. Hindi na rin siya nakikiusap sa atin na diretsyo, kundi ang Diyos ay nakikiusap sa pamamagitan ng Bible. Hello po. Dito lang natin makikita ang tama at mali. Tingnan mo nga sa 1 Timothy ba? 2 Timothy 2:13, if I'm not mistaken. The Bible is profitable for doctrine. Tingnan natin. All Scripture is given by inspiration of God. Is profitable for doctrine. Gusto mo bang malaman talaga ang totoong doktrina? Kung wala dito, hindi yan totoo. Kailangan, pag sinabi ng isang nangangaral na nangusap ang Diyos sa kanya, directly, hindi na yan totoo. Dahil ayon sa salita ng Diyos, ang prophecy, yung direct na pakikiusap ng Diyos, ay hanggang kay John the Baptist lamang. Hello po? Hanggang doon na. Mula kay John the Baptist hanggang sa mga apostol, after yung mga authors, isinulat nila ang Biblia, wala nang direct communication mula sa Diyos.
sa pamamagitan na lang ng Bible. Kung meron kang daladalang Biblia, ang salita ng Diyos na sa iyo. Pag binabasa mo, ang Diyos nakikiusap sa iyo. Meron isang naaksidente. Bumaliktad siya. Hindi na siya makaalis. Buti na lang nandyan yung patrol. Nung tinignan ko nila sa kanyang bag, merong Biblia. Sabi ng anong tawag natin yun? Nung nag-respond, wow, maka-Diyos na tao ito. Dinala agad sa ospital. Sa awa ng Diyos, nagbilagro ang Diyos sa kanyang buhay, na buhay pa rin. Amen? Hindi naman lahat, pero ibig kong sabihin, isang bagay na may dalasang Bible na nag-appreciate yun, nag-responde sa kanya. Kaya hindi maganda ang mga bag ng babae, wala kang makikita ko di make-up, salamin, cellphone, walang Bible. Dapat may Bible kahit maliit lang. Yung Bible na sa cellphone na hindi, ang cellphone hindi yan Bible. Pwede lang for emergency. Kasi yung cellphone, punong-puno ng masasamang bagay dyan. You understand what I mean? Gusto ba niyo yung pure na salita ng Diyos? Magdala kayo ng Bible. Nagpapamigay po tayo ng Bibles. Kaya may mga Bible dyan sa mga walang Bibles. Hello po? Okay, so baka mapunta tayo sa overtime. Punta na tayo sa salita ng Panginoon. Totoo ba? Totoo po ba na kapag ikaw ay nagsamba sa linggo, Diablo ang sinasamba mo? Totoo po ba na sa atong di lamang ang sinantify ng Diyos na araw ng pagsamba? Hello po? The Sabbath day. Tingnan natin. Let the scripture will answer. The Sabbath day was made for what purpose? Bakit kaya ginawa ng Diyos ang Sabado? Yan ba ay ginawa ng Diyos para yun yung araw na tayo magsamba? Okay, I authorize anyone. Kung ang katagi mo ay naiikli, iganon mo. O kaya sa kilikili, pwede. Pero pag babae, lalaki, wag. Pero pag kakapamilya, okay lang. Halimbawa si Libro, ganun mo kay Ma'am Rosana kung lahat ang inaantok. Hindi masabang antukin, pero bawal ang matulog. No po? May isang church na halos natutulog. Si Rokan yata yung nung una lagi natutulog. Kaya ginawa ni Ricky, kumuha ng kumot. Hindi na sa kanya. Tapos na yung service, tulog pa rin. Umalis na yung mga tao, tulog pa rin. Nung nagising siya, wala, nakakahiya na. Ginawa ko, gano'n. Okay. The Sabbath day was made for what purpose? Bakit kaya ginawa ng Diyos ang Sabado? Ano ang purpose niyan? Tingnan natin. Totoo po ba yung ginagawa niya, sinasabi ng iba ng Saturday? Malakas yan sa media ngayon, sa FB. So marami na rin mga Baptist. Nakakalungkot ko, isang general. Si General Gonzalo actually ng Ilocos Sur, Baptist yan. Very brave yan. Pag nagkakasama kami noon, ako yung regional director po ng PBMC, kasama ko yan. Lagi nang sinasabi, ako ay Baptist. Walang Baptist na bulbulastok, lagi nang sinasabi. Nakakalungkot. Napago ang kanyang paniniwala. Ngayon, ang paniniwala na ang totoong araw ng pagsamba ay Sabado. So, pinapapunta ko dito, ayaw. Sabi niya, busy ka. Isang engineer din na Baptist, dating manari yan sa gasolinahan dyan. Nalinlang din, naniniwala rin na Saturday ang dapat araw ng pagsamba dahil yun ang pinili ng Diyos na araw. Pero kung pinili man ng Diyos ang Sabado, tingnan natin, anong purpose? Tingnan natin ang salita ng Diyos. Exodus 28:11. Basahin natin. Remember the Sabbath day
to keep it holy. Walang problema. Remember the Sabbath day and keep it holy. Huwag natin kalilimutan. 6 days shall thou labor and do all the work. Sige, Tagalog natin. Verse 10. Pero, ang pangpito na araw, yon po ay Sabat, na pinili ng Diyos. Hindi ka pwedeng gagawa. Hindi ka pwedeng gagawa ng anumang trabaho. Ang iyong anak na babae, yung mga katulong, lalaki o babae, lahat ng animal, lahat ng mga bisita na natuon sa bakuran mo, hindi na sila pwedeng lalabas. Noon, dati pag sinong lalabas, binabato yan kahit mamamatay. Basta dinayunin. Okay, so nakita natin dito, ang sabi ng Diyos, huwag natin kalilimutan ang Sabado. Dahil ito yung araw na ang lahat ng tao magpapahinga, hindi sila magtrabaho, hindi sila pwedeng lalabas. Hello po? Kung ang pagsampa ngayon na ginagawa natin at iling mo dyan, hindi pwede. Hello po? Ang mga tao noon ay pwede nilang sampahin ang bahay, pwede nilang sampahin ang Diyos doon sa kanilang bahay. Kanya-kanyang sambayan. Pero, yung sinasabi natin na worship sa church, sa temple, at yun ang gamitin mong scripture, malayo. Kasi very clear dyan, hindi ka pwedeng lalabas. Hindi ba ang pagsamba ngayon lalabas ka sa bahay mo, magtipon-tipon tayo sa templo, at kung yun ang pinagpapatayan natin, iba ang sinasabi yan. Ano po? Logic lang yan. Kasi minsan, sabi ko kanina na Peter, marami pong relihiyon. Bakit? Ayon sa salita ng Diyos, marami rin sa bandang huli, false prophet. Pangalawa, marami rin mga leader ng relihiyon na ginawa nilang relihiyon na hanap buhay. Pangatlo, may mga relihiyon din ngayon kung bakit mali ang tinuturo sa kakulangan ng pag-aaral. Hindi niyo ba alam na ito? Old Testament isinulat sa Hebreo, New Testament isinulat sa Greek. Tanggapin natin, may mga English na walang Tagalog, walang Ilocano. May mga Greek na walang English. Pero kapag pinag-aralan mo ng konti, nakunawaan natin. Hello po, yung sabi ko noon, ang salitang Zoe sa Greek, life, pero yan ay tumutukoy sa buhay ng Diyos. Bayo sa English, life, pero yan ay tumutukoy sa buhay ng animal. Hello po, ang salitang agape, ang English niyan, love, pero yan ay tumutukoy sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng mga Diyos. Yung salitang eros, ang English niyan, love, pero yan ay tumutukoy sa animal love. Yung salitang pelo, ang English yan, love, pero ay yan ay tumutukoy sa educational love. Dahil mahal mo ang pag-aaral, nag-aaral ka. Nakon ibig ko sabihin. So sa nangangaral ng salita ng Diyos, kailangan mo may kunti kang alam sa Greek. Hindi naman kailangan marunong ka. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In Arche, Hologos Theos, Logos Theos. Yun yung Greek niya. Theos, ay ibig sabihin, God. Meron na rin lumalabas ngayon yung salita sa Hebreo. Ang salitang Yahweh, ibig sabihin, Lord. Ang salitang Elohim, God. Pero, alam niyo ba, kahit Hebreo, may grammar yan. Pag sinabi mong Elohim, that is a connective word or compound word. Halimbawa, ang salitang family. Sa grammar, ang salitang family, singular yan. Pero hindi pwedeng gamitin yung family kung isang tao lang. You understand what I mean? Hello po.
families, plural, singular, family. But the word family is consists of husband, wife, and children. Ay salitang Elohim, ang singular yan, Eloha. Ang Eloha, ibig sabihin, one person lang. Pag sinabi mong Elohim, more than one person. So therefore, the word God manifested in three persons. Kaya meron tayong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ay sa original Hebrew, noon pa ang salitang Elohim is compound word or collective word. Hello po? Yan ang dahilan. Kaya ngayon, ang nangangaral ng salita ng Diyos at hindi niya alam yan kung ano yung limit ng kanyang nabasa sa Biblia, yun lang ang sasabihin. Kaya po lagi kong sinasabi, hindi ako nagpapalaran sa interpretasyon. Pinag-aralan natin. Mahirap yung palaran. Hello po? So almost 40 years, pinag-aralan natin ang salita ng Diyos. Gusto natin na hindi man tayo perfect. At least naman, dapat tama ang ating sinasabi mo na sa salita ng Diyos. Hello po? So kailangan niya sa nangangaral. Pag hindi alam niya, magiging mali. Kaya nito, meron din tayong sinasabing advanced hermeneutical interpretation. Minsan, hindi lang yung word ang kinoconsider natin. Yung statement. Para saan ba yung statement? Hello po? Ano ba ang issue? Ano ba yung issue sa statement? Ang issue dito, hindi pagsamba. Inaport ng Diyos ang Sabado, hindi po araw ng pagsamba, araw na ang mga tao hindi lalabas sa bahay, kundi magpahinga. Wala naman tayong masasabing masama ang magsamba sa Saturday kung yan ang pinili mo. Pero hindi rin natin pwedeng sabihin na masama ang magsamba ng Sunday. Kahit naman anong schedule, halimbawa, ano bang araw ngayon sa Amerika? Hindi ba Saturday? Sa atin Sunday. Hello po? Mas nauna tayo kaysa Amerika. Ay kung sabay tayo, kaya pag magsamba tayo ng Saturday sa Pilipinas, sa Amerika, Friday pa rin. So hindi yung araw ang importante. Kahit anong araw ang gusto natin pagsamba. Kaya nalaman kung bakit pinili natin ang Sunday dahil ina-idol or sinusundan natin ang ginawa ng mga naunang Kristiyano. Hello po? Pero wala kang mabasa sa Biblia na masama ang magsamba ng Saturday, masama ang magsamba ng Sunday. Pero yung sinasabi nila na kapag tayo nagsasamba ng Sunday, demonyo ang sinasamba natin. Baka naman sila ang nagsasamba ng demonyo. Tingnan natin, anong sinasabi niyan? Basta Sabado yan, walang lalabas, pwede kang magsamba sa Diyos in the family, pero hindi kayo pwedeng lalabas. Ang pagsamba na ginagawa natin ngayon, lalabas ba tayo sa bahay o hindi? Kailangan tayo lalabas. Dito tayo nagtipon-tipon. Hindi ba there are times that people should worship God in the temple? Hello po? Ay papaano na yan? Pinagbagawan. Hindi kasi binago na rin ng Diyos yung procedure ng Saturday. Di pati araw binago na rin. Kung binago ng Diyos yan, pati araw na bago na rin. Hello po? So nakikita natin. Next. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is a rested 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Tama po. Blessed ng Diyos ang Saturday para pagsamba sa temple or pagpapahinga. Kaya tingnan natin yung issue. Ang matinong tao, kung nag-uusap tayo, kung anong pinag-usapan natin yun lahat. Halimbawa, kinakausap ko si Rotan. Ang pinag-uusapan namin church. Pagkatapos, ang sinisingit naman yung sinasagot pag-a-abroad. Halimbawa, yung sinasabi ko, nakakalungkot, pero tumatawa, hindi kayo may tama sa ulo. Napaninig mo sarili.
Kaya kung ano yung pinag-usapan niya, yun laban. Ang pinag-usapan ng Saturday, pagpapahinga, yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi masama, as the family pwede tayo magsamba, pero hindi ka lalabas sa bahay. Nakuha nyo? Get nyo? Okay, Deuteronomy 5:14. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Tama po. Walang problema. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it shalt thou do, in it thou shalt not do any work. Hindi ka pwedeng magluto, hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng magmaniho. Nakaupo ka lang na nag-iisip ka sa Diyos. Yun lang. Nor thy son, nor thy daughters, nor thy maid servant, yung nakakatulong ng mga babae, mga animal, lahat yung nasa inyo, lahat yung nasa gate mo, sa bakuran, walang pwedeng lalabas. Inuulit ko, pag yan ang pinagbabatayan na sinasabi nila, ang Sabado, ito ay sanctified, ito ay banal na araw na pagsamba. Pero anong sinasabi dyan? Huwag kang lalabas. Ay, paano natin magawa yung pagsamba sa temple kung hindi ka pwedeng lalabas? Hindi yung pagsamba ngayon, hindi yan ang tinutukoy niya. Ang tinutukoy niya, yung hindi sa pagsamba ngayon. Hello po? Yan po ay para sa Israelites. Ang ibig sabihin, hindi po tumutukoy sa pagsamba na meron tayo ngayon. Ang ibig sabihin niya, yan ay tumutukoy tungkol sa pagpapahinga. Yun ang batas noong panahon ni Moses. Hindi sa ngayon. Nagit niyo? Mag-hindi naman kayo. Actually, iyan na natin ito sa sa Pillar of the Truth. Meron na yan. Simple ibada lang pagsabi. Okay. Pangalawang tanong. Is the command of Sabbath applied for all generation? Ito ang hindi alam ng iba. Inuulit ko yung binasa natin na sinabi ng Biblia na ang Sabado ginawa ng Diyos na banal para ang mga tao ay magpahinga, bawal lumabas sa gate, para sa pagpapahinga lang yun. Yan ay hindi tumutukoy sa pagsamba. Hello po? Wala tayong mabasa na ang Sabado ay inappoint ng Diyos na pagsamba. Inappoint ng Diyos sa panahon ni Moses, Israelites, Saturday was chosen by God as His day for rest. Pero hindi sa pagsamba. Hello po? Siguro naunawaan ninyo. Pangalawa, is the command of Sabbath applied for all generation? Yung command ba, yung utos ba, na pagsamba natin ng Sabado o pagpahinga ng Sabado, yan po ba ay para sa lahat? Tignan natin, scripture naman. Kung sinasabi natin doctrinal, scriptural sermon. Deuteronomy 5:3. The Lord made not this covenant with our fathers. Hello? Hello po? The Lord made not this covenant with our fathers, but with us, even us who are all of us here alive today. Ang ibig sabihin ni Moses dyan, yung utos ng Sabado, pag nag-start kay Moses at sa Israel lamang. Pero before Moses, walang Saturday. Kasi ang Saturday, nag-start lang naman yan nung si Moses ay pumunta ng Mount of... Sige nga, saan nagpunta si Moses kinuha yung Ten Commandments? Mount. Yung iba, yung iba, sinakit.
yung iba daw, Satan, hindi Sinai. Hello po. Doon lang nag-start yung Saturday. Hindi pa si Moses. Si Moses kasi nung namatay na si Joseph, ng panahon ni Jacob at Joseph, at ni Joseph, wala pa yan, yung Saturday na yan. Wala pa. So, ibig sabihin, hindi lahat ng Saturday ay aplikado sa lahat ng generations. Nakuha nyo? Ang baba talaga IQ ng mga nangangaral ng ganyan. Dati-dati, nakikipag-debate tayo. Ang problema, marami ako mga pinsan na Seventh Adventist. Marami rin ako mga pinsan na Jehovah's Witnesses. Mga kapatid ko, Pentecostal. Pati Amerikano na nagtatap sa akin, Pentecostal. Pag mag-discuss kami, gumagano'n sila. Bakit? Bakit ang makonvince is magiging Baptist? Mas pag-buti na sana. Pero okay lang naman. Nag-discuss kami sa religion pagdating naman sa family. Hindi naman kami nag-aaway. Hello po. Ang mali, magkakapamilya, parehong Baptist nag-aaway. Ang pangit, ano? Pangit tingnan. Hello? Kaya kung mga Baptist, doble. Kami nga, nag-aaway kami sa religion, pagdating sa lupa, wala kaming awayan. Meron akong kapatid, bakit ganito lang yung nasa akin? O sige na, ibigay ko na sa iyo yung sa akin. Di ba, pinagpala naman ako ng Panginoon. Kaya kaya gusto ko yung father ko, dahil ako, ang sabi niya, ako daw ang pinakamatigas sa mundo. Ako daw ang nagbibigay ng sakit sa kanya. Ano kasi, ano bang Tagalog yan? Na-suffer. Kaya nakaano na tayo, dumaan din kami sa sobrang kahirapan. Pero nang medyo nakalat-alat na tayo, gusto ko sa mother ko dito. Kaya dinala ko dito. Ang ginawa ni Madam Dayo, pinamanicure, tapos sabi niya, ayaw niya. Ang problema lang dito, pumunta kami ng Baguio. Para i-treat ko lahat ng naranasan ko, maranasan niya. Ganyan ang anak, nagmamahal sa magulang. Tapos, nasa restaurant kami. Anong ginagawa natin dito? Aramin din tayo dito. Mahal tayo. Sabi, ito rin tigisin. At mag-itikwarta. Tiisin kami buto, mag-ipon daw ng pera. Bakit? Sabi ni Madam Daluno, bakit? Kasi may mga kapatid ka na naghihirap. Panghihirap, sabi ko, ibig mo sabihin, magpagutong ako para ibigay ko sa kapatid ko sa nakakain. Kanya-kanyang buhay. Hindi naman masamang tumulong, pero sabi ko, ikaw ang number one na dapat. Iba ka talaga ng mga magulang kung saan sila doon. Kaya ayaw niya dito, pinadala ko sa Ampayo, pero ako nagbibigay ng allowance. Hello po? Hello po? So, dito nakita natin na ang Sabado, wala yan. Nung before Moses, wala pa yan. Totoo naman. Inuulit ko, kailan nag-start ang Ten Commandments? Kung saan natin makikita yung Sabbath day. From Moses, doon sa Sinai. But during Joseph, yung ibang nauna, wala yun. So ang tanong, lahat ba ng Saturday na yan aplikado sa lahat ng generation? Hindi po. Yung scripture, hindi. Kasi yan, nung mga nauna, wala yan. Kaya nga, the Lord made this covenant with our fathers. The Lord made not this covenant. Hindi ginawa ng Diyos ang Saturday para doon sa mga mauna-una. Mula kay Moses lamang at saka sa Israelites. Nakuha niyo? Sana po hindi na kayo manilag. Sayang po. Si General Gonzalo, hindi na natin ganyan kasi pag nasa katotohanan ka, pumunta ka sa mali, ang hirap na ibalik. Okay, so very clear.
na ang Sabado ay hindi aplikado sa lahat ng generations. Hosea Hosea chapter 11. Anong sinabi ng Diyos? Ang sinabi ng Diyos na isinulat ni Hosea, I will also cause all her mirth to cease, her feast days, her new moon, and her Sabbath, and all her solemn feasts. Sino pa? Isulat ng Diyos, isinulat ni Hosea, ang sinabi ng Diyos, darating ang araw na ihihinto na rin ng Diyos yung mga Sabbath days. Sino po? Ito siguro ang hindi na pag-aralan ng mga Seventh-day Adventist. O kaya, hindi nila ito maunawaan. Very clear naman. Ano bang klase paliwanag na kailangan natin yan? Sabi ng Diyos, pahihinto ko na ang lahat ng ritual kasi ang Sabbath ay kasama sa ritual. Hello po? Hello? Sigurado maraming mag-react dito sa ito. Hebrew 8:13. New Testament ito. In that he said, a new covenant he had made the first all. Now that which decayed and waxed old is ready to vanish away. Ang ibig sabihin niyan, nung sinabi ng Diyos kay Hosea, babaguhin niya, tanggalin niya ang lahat ng rituals kasama ang Sabado. At gagawa siya ng bagong testament. Kaya nga po tayo merong Old and New Testament. Sinabi dito, hindi naman totally na abolish ang Old Testament. Merong mga certain covenant sa Old Testament na nawala. Hello po? Pero yung iba, nandyan pa rin. Halimbawa, thou shalt not kill. Nawala ba yan? Hindi. Thou shalt not steal. Nawala ba yan? Hindi. Hindi pa rin masama ang masama pa rin ang pumatay, masama pa rin ang magnakaw. Hello po? Minsan lagi kong sinasabi ka Christian at may dinilektura para may maano sa ibang estudyante. Tingnan ninyo, nung si King David, ang kaso niya adultery, immorality. Pinatay pa siya ng Diyos. Hindi. Pinatawad. Si King Solomon, ang kaso niyan, hindi adultery. Ang adultery, isang beses lang nangyari. Pag marami na, polygamy sa tawad. Hindi lang isang babae ang ginawa ni Solomon. Pinatay ba ng Diyos si Solomon? Hindi. Nung nagsisil, pinatawad. Pero, nung si Sapphira at Ananias, tinanong ng mga apostol kung magkaano yung pera nila. Nagsinungaling sila, doon sila namatay. Sa akin, lagi ko sinasabi, marami akong kasalanan, marami tayong pagkukulang, pero pagdating sa pagnanakaw ng pera, delikado yan. Kaya yun ang kasumpa mo. Kaya nga po, si Desiree, siya ang nagbibilang ng pera natin. Huwag naman kayong mag-isip ng masama kay Desiree. Baka naman hindi isinulat kay Desiree yung first ko. Baka hindi isinulat. Isusulat niya yun. Kung gusto naman ninyo, ngayon, dahil itong anak ko na ito, hindi ko alam kung si Tunay babalik pa sa office na o hindi. Pagsamantala, si Desiree meron siyang new office. At hindi rin masama, kukuha ka na lang ng kasama mo para ng witness. Kung dalawa kayong magnakaw, at least dalawa kayo. Pero hindi. Kahit piso lang, kahit 100 lang ang ninakaw natin at pera ng Diyos, isusumpa ka. Diba po? Delikado. Kaya sa akin, pagdating sa mga, halimbawa, humingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko sa Amerika, lagi kong sinasabi, hindi para sa akin ang hinihingi ko, para sa missionaries. Kaya, ibinigay ko ang pangalan nito ng Christine, na alam na nila kung magkano.
Alam naman nila na hindi ko tinatapyasan. Dapat kaya pag kung pumunta sa kamay ko, dumikit yung isa. Halimbawa, $2,000, dumikit yung isa $1,000. Yung isa lang sana. Pero dinagdag ko ng langis, kaya walang dumikit na pera. Ano po? Pag pera ng Diyos, dagdagan pa natin. Kaya kailangan. Kaya sa Old Testament, bawal talaga ang magnakaw. Sabi nga nila, pag sa Saudi at nagnakaw ka, paputulin nila ang kamay mo. Pag sa China naman, at nagnakaw ka at mali, ipapay-iswag ka. Sa Pilipinas naman, for official use only. For politician use only daw. Pag nagnakaw ang hindi politician, kawawa. Pero kapag politician kahit nagnanakaw, wala ebidensya. Oh, well, baka magagalit ang mga politician natin. Hindi naman lahat ng congressman, hindi naman lahat ng mayor, hindi naman lahat ng governor magnanakaw. Meron parang matitino, pero karamihan na nagnanakaw. Sa akin, pinakamahirap yung nakaw na yan. Yan ang talaga number one na ayaw ko. Kaya pagdating sa pera, kung hindi para sa akin, hindi ko kukunin. Dahil doon tayo isusumpa ng Diyos. Alam niyo din sila, kaya wag kayong lilistan niya. Maliban lang kung hindi niya nabasa yung pangatlong zero. Isabihin niyo, 3 zero yan. Kasi ang tingin ko kasi tuldok lang. Sabi ni Israel, kaya yung 10,000 naging 1,000 na lang. Pero hindi. Kaya nga natin pinili si Israel, kaya alam natin ang faithfulness at honesty nito. Hello po? May mga autos sa Old Testament na ina-adapt natin ngayon. Ang pagkakaibang alaman, noong Old Testament, bawal ang pumatay dahil papatayan ka rin. So, ibig sabihin, sa New Testament, bawal ang pumatay dahil sa pag-ibig. Anong mas patwil? Yung hindi pumapatay sa Old Testament dahil nakakatakot yung batas, o kaya yung hindi pumapatay dahil sa pagmamahal. Kaya kung tutusin, mas banal tayo ngayon kasan noon. Hello po, parang sinasabi ko, wala sana yung batas na yun, papatayin na lang kita. Pero ngayon, dahil sa mahal kita, kahit gaano katigas ang puno mo, hindi kita papatayin. Mahal kita. Hello po? Hello? So, it does not mean na lahat ng autos sa Old Testament na wala, hindi. Merong mga autos at number 1 na binago ng Diyos yung sanctify Saturday at bawal ang lalabas. Halimbawa, ang mga Seventh Adventists, anong ginagawa nila ngayon? Nagsasamba sila. Umaalis sila sa bahay nila. Kung Sabbath day, ang pinag-usapan natin, ang batayan po nila kung bakit Saturday, dahil yun ay pinili ng Diyos na pagpapahinga. Pero hindi pinili ng Diyos ang Saturday na pagsamba. Sa atin pa, pero po, paano ka makapagsamba kung yun ang pinagbabatayan? Hindi na-revise na yan. Kaya nga, pag re-revise, ito ang revision. Pagpapatuloy natin, pag re-revise ng Diyos ang Saturday, totoo po. I agree. Pero kapag re-revise, hindi na rin Saturday. Tingnan natin. Did Christ lead the people to observe Sabbath? Noong nandito si Kristo, sinabi ba, huwag tayong lalabas. Saturday ngayon, huwag tayong magpapahinga. Tingnan nga natin, tinuruan ba ni Kristo ang mga apostol para mag-observe ng Saturday? Mark 2:23. And it came to pass that he went through the corn fields on the Sabbath day, and his disciples began as they went to pluck the ears of the corn. Ni Ilocano pa man, napanda nagburas, iti mais, iti Sabado. Hindi po. Ano pag Tagalog ng nagburas? Ha? Nag-ani? Wala pang Tagalog? Magpitas? Di ba magpitas dapat? Ibig sabihin dito, si Kristo kasama niya ang mga disciples na nagpitas ng mais para meron silang kakainin. Hello po? Hindi niya sila tinuruan, hoy. Ba't saan ba tayo sa atong tingin? Hindi.
Kasama si Kristo, mga disciple na nag-work, nag-ani, nagpitas ng mais, kasi uso ang mais noon. Hello po. Nag-observe sila. So, ibig sabihin, hindi na yun uso yung ano. At sabi ko kanina, balikan natin, ang Sabado ba aplikado sa lahat ng generation? Hindi po. Noong panahon ni Joseph at yung mga nauna, hindi. Ang Sabado ay nag-start lang kay Moses at sa Israel. Pero sa ngayon, sa Gentiles, hindi na ulit aplikado. Kaya nga si Kristo, kasama ng mga disciples, yung nagtrabaho ng Saturday. Hello po. Kaya nga kahapon, binago po natin ito, kasama ko yung mga caretakers natin. Nagtrabaho kami Saturday. Kasi ngayon ang worship. Mark 2:26, how he went into the house of God in the day of Abiathar, the high priest, and did eat showbread, which is not lawful to eat but for the priest, and gave also to them which were with him. And he said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Alam ng interpretation nila dyan? Paglinggo, hindi si Kristo ang Panginoon. Panginoon lang daw siya sa Sabbath. Ang babaw naman. Kaya nga si Kristo pumunta doon sa priest, tinatanong sa kanya, hindi ba dapat huwag kang pumunta at kumain dito? Anong sabi ni Kristo? Ang Sabado, ang tao ay hindi nagawa para sa Sabado. Ang ibig sabihin yan, hindi mas authoritative ang Sabado, mas authoritative ang tao. Tayo ang mamili kung anong gawin natin ng Saturday. Hello po. Ang Saturday ay nagawa para sa tao. Anong gawin mong sa Sabado? Sabado ngayon. Yung iba, family. Yung iba, punta sa mall. Yung iba, punta sa picnic. Kasalo na yan. Huwag na tayo nagpailalim sa kapangyarihan ng Sabado. At ang ibig sabihin yan, Jesus is the Lord of the Sabbath. Walang violation na ginawa ni Kristo. Dahil mas mataas si Kristo sa kapangyarihan ng Sabbath. Nakuha po niyo? Hello po? Did Christ abolish the Sabbath day? Inabolish ba ni Kristo ang Saturday? Bilisan natin. Walang overtime ngayon. Anong oras tayo nag-start? Ha? 10:30? Okay. 11:30. Malapit na. Basta hindi tayo overtime. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. Kasama yan sa ipinako ni Kristo. Laba, principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holiday, or the new month, or of the Sabbath day. Ang ibig sabihin, wala nang magsasabi sa atin na masama kapag hindi tayo nagsamba sa Saturday. Hello po? Very, very clear naman eh. Wala rin nagsasabi, kumain ka ng baboy, makasalanan ka. Wala na rin, dahil sa Biblia din yan. Nilinis ng Diyos ang mga animal. Sa ngayon lang, hindi ako kumakain gaano ng baboy for medical purposes. Hindi po dahil sa pinagbabawal ng Biblia. Kasi ang baboy, kung laging karne, kahit sinong doktor at usapin nyo, lalo-lalo sa mga dietitian specialist. Kapag laging karne, nahihirapan yung kidney sa paglilinis. Mas maganda yung fish, lagi, mga ayon sa pag-aaral sa mga cardiologist, neurologist, bihira pong nai-stroke
naatake sa puso yung laging kumakain ng isda at gulay. Alam po, akala ko noon ang munggo, ang mga gulay, nakakarayuma, ng pinag-aralan natin mabuti ayon sa immunology ng Harvard Medical School, ang mga ito ay fiber. Kaya hindi po sila nagiging uric acid. May uric acid sila, kaya lang ilalabas nila yung uric acid. Kasama nila, halimbawa, meron silang nadatnan na acid sa inyo, lalabas yan, kaya hindi masama ang munggo, maganda yun sa puso. Hindi masama ang mga carpis. Ano yung carpis? Sa abra, sa apaya, sa ilocos, sa kondilera, puso yan. Yung bayako, tinatake dahil daw sa carpis, hindi po, dahil sa iginisa niya ng mantika ng babot at hinigo. Hindi sa ano ba yung carpis yan? Di ba ang Tagalog yan? Hindi kasi uso dito, pero sa Mountain Province, uso doon. Hindi vegetable ang dahilan kung inatake ang tao. Fiber yan. Munggo, maganda yun sa puso. Lalo-lalo, alam niyo ba, kaya ka sa akin bago ako kakain, kumakain ako ng saging, yung fresh, yung tibig, good for potassium yan. Pinapaluwang ang mga, tinatanggal yung mga cholesterol sa ugat ng puso. Yung saging, yung lakatan, Japanese banana sa science. Nakakatulong yan. Yung dati, kumain ka lang ng saging pagtapos ka kumain ng kanin, hindi. Kainin mo muna, mauna muna yun, pag-iabsorb ng katawan, at lilinisan mo na yung dugo bago mo lagyan ng kanin. Nakuha na. Para pag-linisan mo muna yung daanan bago kanin. Yan po, kaya dito, nakikita natin, wala na po yung bawal na baboy. Kasi ito ang pinagbabatayan. Yung mga demonyo daw, kahit ang panahon ni Kristo. Nang panahon kasi ni Kristo, pinaalis ni Kristo yung demonyo sa tao. Pumasok sila sa mga baboy. Kaya yung baboy daw, yun daw ay may mga demonyo. Buburin ang demonyo, ano? Kinatay mo na yung baboy, prinito, inihaw, dinoto, andyan ka pa rin, ang tanga mong demonyo ka. Po? Imposible na nakatira yung demonyo to, ang babaw na naisip. Kaya yun ang dahilan ko bakit bawal. Pero ngayon, hindi na bawal. Pero kapag high blood ka, huwag na lang, isda mo lang. Did the apostle worship on Saturday or Sunday? Bakit tayo nagsasamba ng Sunday? Tingnan natin. And they, Acts 2:46, and they continuing daily with one accord in the temple. Ang official worship, ginagawa yan sa templo, dito sa church. Ay kung yung pagsamba na ginagawa nila ngayon, na nagtitipon sa church, ang ginagamit yung utos ng Saturday, malayo. Baga sa malayo. Hindi siguro marunong ng mata ng ito. Hindi naman ako marunong sa mat, pero sa pagpilasa naman, okay naman. Ay very, very clear na nagsasamba ang mga apostol sa templo. Hindi ako umatin ng Diyos, pero nagsasamba ako ng Diyos. Pwede kang magsamba ng Diyos kahit saan ka. Pero kapag yung occasion na pagsamba, sa linggo ka, sa templo ka pupunta. Makinig na lang ako sa live. Ay kung duty mo, okay lang. Pero kung hindi mo naman duty, kailangan dito ka. Hello po. Tinatamad ka lang, kaya naglalay ka na lang. Ang naglalay para lamang doon sa accidentally, hindi makapunta sa church. Hello po. Si Dr. Rafael lagi niya ang kanyang promise, pero sabi ko, hindi ba, nag-live ka na lang. Siya kasi ang in charge sa lahat ng mga devotional dito sa atin. Kaya, ganun po. Pero lagi yan nagbibigay ng ano sa Gcash. Pinaforward ko naman kay Desiree yung text para at least alis tayo. And they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread. So, yan po ay first day of the week. Wala tayong mababasa na ang mga apostol nagsamba ng linggo
ang buo ulit ng mga tao, hindi nila maunawaan. Wala naman talagang Sunday sa Biblia. Ang Sunday ay galing sa kalendaryo. Ano bang nakalagay sa Sunday sa kalendaryo? Hindi ba yan first day of the week? Hello po? So understood na yun. Sana naman, buksan naman nila kanilang isip. Hindi nga, o kaya wala ka tayong mabasa na linggo, wala tayong mabasa na Sunday sa Biblia, pero ang nabasa natin, first day of the week, at kung saan natin binabati ang pangalan ng araw sa kalendaryo, Sunday, yun yung first day of the week. So maliwanag, the first day of the week, sabi ng Biblia, ayon sa kalendaryo, Sunday. Hello po? Kukunti na nakikinig sa inyo. Mag-ibig kayo ng malakas, ibig sabihin, dito na tayo. And about the first day of the week, with the disciples come together to pray, to break bread, Paul preached unto them. Tingnan nyo, may overtime sa Biblia. Ako, pag nag-overtime ako, 2 hours lang, ay si Apostle Paul hanggang gabi. Meron si Eutico nga nakatulog. Sa pagod siguro, nahulog. Yung nahulog na wala ng buhay. Huwag kayong matutulog pag sermon. Mamaya na hindi na kayo magigising. Kaya si Eutico nag-overtime. Kayo may overtime sa Biblia. Ang mga magagaling na preacher kasi minsan, pero may mga prinsip naman na ang haba-haba, pero wala kang mapulot. Kahit mahaba ang sermon, basta may mapulot ka. Hello po? So, nakita natin dito na sila po until midnight si Paul. Halimbawa, nag-preach ako hanggang gabi, siguro wala nang maiwan dito. Pati panin ko, wala na. Pero sa Biblia, midnight Subukan kaya natin para makita natin kung sino matibay. Si Kristo na lang naiwan kasi siya nag-order ko. Pero pati isa matutulog na rin. Pero, okay. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store as God has prospered him. Ibig sabihin, kung saan tayo nagbibigay ng tithes and offering, hindi ba linggo? Kaya, first day of the week. Maliwanag ko ba? Amen. Hello? Amen. Ngayon, at conclusion na tayo. Did God require all His creatures to worship God? I-require ba ng Diyos ang lahat ng tao na magsamba? Punta sa church at magsamba? Let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Nawala ko yung video na may umaawit. Thank you, Lord. Yung aso naman, aso pa nga, nagsasamba na. Kaya kami sabi ni Kristo, kung ayaw mong magsamba sa akin, utusan ko na lang yung bato, silang mabubuhay. Pero kapag ginawa na yun, lahat tayo mawawala, bato na lang. Gusto ba natin yun? Kaya nga po, kung ikaw ay humihinga at meron kang hininga, responsibility mo ang magsamba. Ano po? Amen. Did God create man distinct from animal? And God created great waves, and every living creature that moveth which the water brought forth abundantly after their kind, and every wind found after his kind, and God saw that it was good. And God said, let us make man in our image. Magkaiba po. Magkaiba yung paglikha ng Diyos sa animal at sa atin. Is God seeking or demands the true worshiper, the true worship and worshipers? Hinahanap ba ng Diyos ang dapat pagsamba? Hinahanap ba niya ang mga taong totoo? Yes. Gusto
Gusto ng Diyos na ang pagsamba natin dapat tama. Ang mga apostol, nagsamba sila first day of the week. Bakit? Yun yung araw na nabuhay muli si Kristo. Yun ang nakikita natin na tama na araw na pagsamba. Hindi po ba? But the hour cometh, and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father sent His Son to worship. Kailangan pag nandito ka, ang puso mo nakapugro sa Diyos. Maging totoo ka. Ayaw niya sa makitang tao. Lahat ng gawin natin, tama. God is spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. If you are therefore a true believer, then you must plan and prioritize worship. Make a way to attend worship if you really love God. Kung totoo bang mahal natin ang Diyos, huwag natin kalilimutan ang pagtipon-tipon natin at pagsamba sa Diyos habang hinihintay natin ang pagbabalik ng